madalas magpunta para sa mga pagpupulong. Oh, Pepe, si Suelo. Sobre saliente. Maraming salamat, Pilipino. Wala na. Nauunahan ka na ni Pepe, Eduardo. Limado ka na. Sino nga ba si Consuelo Ortiga y Rey? Sa Madrid, noong dekada 1880, sa gitna ng kilusang propaganda ng mga kabataang Pilipino, nakilala si Consuelo Ortiga y Rey bilang isang dalagang hinahangaan ng marami. Siya ay anak ni Don Pablo Ortiga y Rey, isang liberal na Espanyol na minsang naging alkalde ng Maynila at kalaunan ay vice-presidente ng Konseho de Pilipinas. Dahil sa kanyang katayuan, ang kanilang tahanan sa Madrid ay naging bukas na lugar para sa mga kabataang ilustrado mula sa Pilipinas na nag-aaral sa Espanya. Sa mga pagtitipon sa kanilang bahay, madalas na naroon sina Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar at iba pang kasapi ng Sirkulo Hispano-Pilipino. Doon nagaganap ang mga talakayan tungkol sa reforma, musika at kultura. Sa gitna ng mga ito, si Consuelo ay naging sentro ng atensyon. Hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil sa kanyang masayahin at magiliw na personalidad. Tinagurian pa nga siya ng mga kabataang Pilipino bilang crush ng bayan. Nang dumating si Rizal sa Madrid noong 1802, isa sa mga unang kababaihang nakilala niya ay si Consuelo. Naging malapit sila at sa kanyang paghanga, isinulat ni Rizal ang tulang A la Señorita C.O.E.R. bilang pagpupugay sa kanya. Ang tulang ito ay patunay ng damdamin ni Rizal, bagamat nananatili itong lihim at hindi nagpatuloy. Ang dahilan, si Rizal ay may kasintahan na sa Pilipinas, si Leonor Rivera, na siyang tunay na minamahal niya. Sa kanyang mga memoryas intimas o personal na alaala, binanggit ni Consuelo ang mga sandaling kasama niya ang mga kabataang Pilipino, mga gabi ng musika, pagtawa at seryosong talakayan tungkol sa kinabukasan ng Pilipinas. Ang kanyang tahanan ay naging tulay ng dalawang kultura, Espanyol at Pilipino. Sa mga alaala ni Consuelo, makikita ang mas malapit na larawan ng mga ilustrado, hindi lamang bilang mga revolusyonaryo, kundi bilang mga kabataang may pangarap, damdamin at ugnayan. Bagamat hindi nagpatuloy ang ugnayan nila ni Rizal, nananatili si Consuelo bilang isang mahalagang saksi sa kasaysayan. Ang kanyang kwento ay sumasalamin sa mas malawak na konteksto ng kilusang propaganda. Nasa likod ng mga talumpati, sanaysay at reforma, may mga personal na karanasan at damdamin na nagbigay kulay sa buhay ng mga ilustrado. Siya ay simbolo ng kababaihang marunong at may malasakit sa lipunan. Sa panahong kakaunti lamang ang edukadong kababaihan, si Consuelo ay halimbawa ng katalinuhan at kababaang loob. Inspirasyon sa mga reformista. Ang kanyang pakikitungo sa mga Pilipino ay nagbigay inspirasyon sa mga ilustrado na magpatuloy sa kanilang layunin, magtaguyod ng reforma at pagkakapantay-pantay. Sa panahon ng kolonyalismo, pinatunayan ni Consuelo na posible ang pagkakaibigan at paggalang sa pagitan ng Espanyol at Pilipino. Maituturing na bayani si Consuelo Ortiga dahil bagamat hindi siya lumaban sa digmaan, ginamit niya ang kaalaman, pagkakaibigan at impluwensya upang ipakita ang halaga ng pagkakaunawaan at